Magandang araw sa inyo lahat at welcome back sa aking YouTube channel. This episode, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Panda Rider apps. Nakagawa na rin ako ng tutorial nito nakaraang taon at ngayon ipapaliwanag ko sa inyo yung mga naging updates at mga nadagdag kay Foodpanda. Kaya tara, simulan na natin. Ang una lang natin gagawin ay buksan ang cellphone natin at click natin ang Play Store sa cellphone at i-search natin ang Panda Rider app. Pag-search natin, click lang natin to at ayan, kung napapansin nyo na download ko na ang Panda Rider apps o Foodpanda Rider. Ang gagawin na lang natin ngayon ay open natin. Then ilalagay lang natin yung password natin. Sa akin nakalagay na yung email ko. Ayun, kung napapansin nyo, ang pinaka ginagamit nating email ay @deliveryhero.ph. Ayan, tapos yung unang mga nakalagay ay yung SIM na ginamit natin pag-apply kay Foodpanda. Okay, sa akin naka-auto login na yung email at lalagay ko na lang yung password. Ayan, pagka okay na, sign in lang natin. Kung sa inyong mga baguhan, ang unang lilitaw ay mapapansin nyo merong kung saang location o saang bansa at kiklik nyo lang yung kung Philippines o saan man kayo. Pero as usual, mga nakapanood na itong video na to ay puro Philippines yan. Kiklik nyo lang ay Philippines. Then kapag bukas nyo, ayan, kung mapapansin nyo sa akin, meron nakalagay na next session. Ayan yung nakuha kong schedule. Then mapapansin nyo sa baba ay yung see available session. Dito naman tayo maghahanap ng schedule o kukuha ng schedule natin para magkaroon tayo ng biyahe kay Foodpanda. Ayan, kung mapapansin nyo, may nakalagay na Malolos, demand is high, 1 hour reserve. Ayan, pwede natin click tong start now. Kahit wala tayong schedule, pwede tayong pumasok. Ang papasukan lang natin dito o ibabiyahe natin ay 1 hour lang. Yan, kasi yan yung tinatawag na on demand. Kumbaga, malakas yung order ngayong oras. Kaya pwede tayong pumasok. Okay, kung napapansin nyo, may tatlong guhit dito sa left upper part. Ayan, kiklik lang natin yan. Ayan, mapapansin nyo, eto, dito nakalagay yung pangalan natin. Tapos yung my profile, available session. Ayan, gaya ng sinabi ko kanina, same lang to dito sa see available session. Ayan, meron din siyang option dyan. Tapos my session, dito natin makukuha yung mga nakuha nating schedule. Tapos inbox, dito nagsasend si Foodpanda ng mga updates sa apps niya. And then recent orders, ito yung mga mga na-deliver natin. Ito yung mga nakalipas na deliver natin. Tapos wallet, yan, dito natin makikita yung nako-collect natin na cash on delivery. Yan, payment. Ayan, sahod natin. Tapos yung quest. Yan yung mga nakuha nating incentives kapag nakuha natin o nagawa natin yung quest. Tapos repair reward o repair a friend. Tapos performance. Yan, makikita natin yung mga batch and rewards. Yan, dito naman to sa mga rider to na kapag nagde-deliver tayo, may nakukuha tayong mga points. Tutorial, rider support, feedback, privacy policy, and settings. And the last, logout. Okay, simulan natin sa my profile. Ayan, my profile. Kiklik natin ngayon. Ayan. Dito natin makikita yung details natin. At dito rin natin makikita kung bike rate o motor rate tayo. Ayan, yung una, pati yung ID natin, dito rin natin makikita. Okay, click natin sa vehicle details. Ang account ko ay naka-motor rate, kaya pag binyo natin, ayan, ito malilitaw, motorbike. Then back tayo. Dito naman sa driver license. Galing kasi ako ng bike and then nag-upgrade ako to motor rate. Ayan, kung mapapansin nyo, sa driver's license natin nakalagay missing info. Pero pag binyo natin, nakalitaw na dyan. O, pilin ko na naipasa ko na yung driver's license and front and back, pero yun pa rin nakalagay missing info kaya di ko na pinapansin. Okay, sunod tayo dito sa other information. Ayan, dito natin makikita yung email natin, yung pinaglalagay natin sa Panda Rider apps. Tapos yung password pwede natin i-edit, palitan. Then ito yung phone number na pinag-apply natin. Yan, pwede natin to palitan, tong phone number natin o yung email natin kapag meron tayong nakikitang Panda bot sa ating mga lugar na bumibisita. Ayan, magpapasa lang tayo doon o magre-request lang tayo doon na magpapalit tayo ng SIM o account number. Pipila lang tayo doon. Doon lang tayo hingi ng tulong kasi yun yung parang rider support nila ng face to face. Okay. Dito work permit, expiration date. Wala tayong expiration. Tapos yung short referral. Ayan, kung may repair kayo na friend, pwede yan.
Tapos, yung wallet number. Yan. Wallet number, makikita natin yan mamaya. Ito yung birth date natin, makikita. Anong gender. Tapos kung kailan tayo sumali. Ayan, yung join at March 3, 2022. Nag-start ako kay Foodpanda ng March 3, 2022 at PyCrate yun. Ito yung active contract natin hanggang ngayon. Tapos dito natin makikita yung mga documents na pinasa natin. Kung meron kayong dadagdag, pwede add new document. Pero kung gusto nyo naman ng umalis kay Foodpanda at kung mag-iibang bansa kayo o ayaw nyo na, ayan, pwede kayong mag-request account deletion kay Foodpanda. At pa-process yan para mas maayos yung pag-delete ng account nyo. Okay, yun lang sa may profile. Back tayo. Okay, click ulit natin yung tatlong guhit sa left upper part. Click naman natin yung available session. Yan, sa available session, ayan, makikita natin yung schedule. Wala akong makuha schedule ngayon dahil meron na ako nakuha schedule at pang mamaya to. Alas 4 hanggang 8:30. Tapos, diretso na yan hanggang 1:30 ng madaling araw. Puro pang gabi yung schedule ko ngayon. Ayan, kung napapansin nyo. Pero dito tayo kukuha sa available session. Ito yung pang next week. Advance sa pagkuha ng schedule natin. Every Wednesday dito ang kuhan sa Bulacan. At tuwing Wednesday yon. Tapos yung makukuha natin schedule sa Wednesday na yon, pang next week. Ayan, kaya napapansin nyo, full na yung schedule ko. Ayan, ito yung mga available session. Dahil isang schedule lang yung nakuha ko nung Sunday o linggo sa March 24. Ayan. Kaya ayan, may nakalitaw na available session. Pwede natin tong kunin kung okay kayo o malapit kayo. Ayan. Tapos dito naman natin makikita yung mga nakuha nating session o schedule. Ayan, sa book session, click lang natin. Ayan. Nakuha ko 3 hours and 45 minutes lang. Mula 5:45 hanggang 9:30. Okay, sa pang next week wala pa yan. Maglalapag yan ng schedule ulit dito sa March 20, Wednesday. Ito lang. Tapos, back tayo. Balik tayo dito sa available session. Yan. Pwede kayo mag-filter dito kung anong session ang gusto nyo kunin. Nakalitaw dyan. Click, tanggalin nyo na itong all. Makikita nyo dyan kung anong mga session na available. Tapos, click lang kayo. Kunyari, halimbawa. Tapos, maglalagay kayo ng oras. From, kunyari, 10 AM. Select time natin. Tapos, ang pinaka-last siguro kahit wala na, kahit di ka na maglagay dyan. Pero nasa sa'yo kung hanggang anong oras lang gusto mo, kung part-time ka o full-timein mo. Ayan, tapos click lang natin yung save filter. Masisave na yan. Tapos lagyan lang natin ng pangalan. Kunyari, ship. Okay? Tapos mapapansin nyo, ayan, mag-automatic filter na siya. Yun lang yung lilitaw kung ano yung nilagay nyo sa filter. Pag click natin, ayan, nakalitaw siya. Ayan, tapos back na tayo. Yun lang sa available session. May other option din yun ng pag-click. Ayan. Ito yung see available session. Same lang yan dito sa nauna na kinlik natin. Sa available session. Okay. Halimbawa nakakuha na tayo ng schedule. Dito naman tayo sa my session. Ayan. Sa my session, dito natin makukuha yung nakuha nating schedule. Sa buong linggo. Ayan. Makikita natin dyan. Tapos kapag gusto lang natin i-swap o sabihin natin hindi tayo makakapasok dahil may emergency o may gagawin, pwede natin offer swap. Kiklik lang natin yan. Tapos yes, offer session swap. Yan, mawala na sa atin yan dahil may kukuha ng ibang rider yan. Tapos dito sa history, makikita natin kung ilang oras yung mga binahe natin. Yan, ito yung mga nabiyahe ko. Ito lang natin makikita yung history. Yun lang. Tapos back tayo. Balik ulit tayo dun sa option. Click naman natin tong inbox. Okay, sa inbox, dito natin makikita yung mga updates ni Foodpanda. Dito siya magsasend. Kung suspende ka, kuha na ng schedule, yung mga rewards. Ayan, dito yung si Foodpanda. Ayan, sa fake booking, gagawin natin ng panibagong content to o video para mas maintindihan. Back tayo. Yan lang, dito lang sa inbox, diyan lang mag-update si Foodpanda. Okay, back tayo. Tapos recent orders. Ayan, dito natin makikita yung mga nakalipas na order natin. Makikita natin yung kung anong vendor, code, at kung anong oras. Ayan. Click na natin yan. Makikita natin yung information natin dyan. Pati yung pangalan ng customer. Pati yung notes nila. Buti nagkaganyan na. Dati nung nakaraan taon, walang ganito. Kaya pahirapan kapag nagkakaproblema. Tapos click na natin yung view earnings. Makikita natin dito yung kada delivery fee per wait lang.
Medyo nag-shortcut pala. Back tayo. Dito lang muna tayo sa recent delivers. Yan. Ayan yung makikita natin yung mga information ng mga nakalipas na order natin. Back tayo. Balik ulit tayo doon. Tapos dito na tayo sa wallet. Ayan. Sa wallet, dito natin makikita yung nakokollect natin na cash sa mga cash on delivery. Ayan. Yan, makikita natin dyan. Tapos dito rin natin makikita yung wallet natin. Click lang natin yung deposit. Ayan, mapapansin nyo, ito yung wallet ID ko. O, user ID. Tapos, kapag nagre-remit tayo, ito yung ilalagay natin sa reference number. Yung user ID mismo. Kailangan naka-caps lock para hindi kayo magkakaproblema kapag nagre-remit kayo. Okay, back tayo. Kapag nag-remit naman tayo, ito yung lilitaw. Kapag nag-remit, ayan, cash out ang nakalagay. 1,550. Ayan, kung napapansin nyo. Tapos dito din lilitaw yung delivery fee payment. Naka-highlight siya na kulay green. Tapos yung collection natin sa mga cash on delivery, ayan, mapapansin nyo. Naka-negative siya. Ayan, collection. Nakalagay. Negative 1,556. Ayan, dyan natin mapapansin lahat. Makikita lahat. Ayan, mga collection. Yung sahod natin per deliver. Ayan, delivery per payment. Yun lang. Tapos balik tayo doon ulit. Yun lang yung sa wallet. Sa payment naman tayo. Okay, sa payment. Ayan. Dito natin makikita yung sahod natin. At yung kada delivery fee per deliver. Ayan, kiklik lang natin itong Wednesday. Ayan, oh. Ito yung mga nakuha kong delivery fee sa mga deliver ko. Ayan, 59. Ayan yung mga information. Makikita din natin dito information. Mga code. Ayan, nakatatlo lang ako kasi umuwi na rin ako niyan dahil matumal. Tapos, back tayo. Ayan, ito naman yung mapapansin nyo, yung week 11. Yung Monday, tapos March 11, Sunday, March 17. Yan yung kinikita natin o naiipon dyan yung kinikita natin sa loob ng isang linggo. Kumbaga parang ito yung pinaka natin, base kung magkano yung kinita natin sa isang linggo. Ayan. Ayan, mapapansin nyo. Tapos ito yung past activity. Mga nakaraang linggo to. Ayan. Tapos pwede natin i-highlight dito sa calendar kung magkano yung kinita mula March 1 hanggang March 14. Ayan. Ito select date lang natin. Ayan. Ito yung kinita ko ng March 1 hanggang March 14. Ayan. Pwede natin highlight. Ayan. Ganyan lang kasimple yun. Tapos back na tayo sa payment. Ayan. Yan lang sa payment. Tapos sa quest tayo. Ayan. Dito natin makukuha yung mga incentives. Ayan. May pa-incentive si Foodpanda. Magjo-join lang tayo. Makikita natin dito yung complete 15 delivers for 100 pesos with a 92% acceptance rate. At walang no-show. Yung no-show, ang ibig sabihin nun ay kunyari may schedule kayo. Tapos di kayo nakapag-time in. O di kayo nakapag-picture. Di na kayo nakapasok on time na yun. Yun yung no-show. Kumbaga parang awol o sa trabaho. Nasayang, nalusaw lang yung schedule mo. Yung session mo. Ayan, balik tayo dito sa incentives. Yung incentives, kailangan natin makakumpleto ng 15 deliver para sa 100 pesos. At kailangan 92 acceptance rate, 92%. Siguro sa 15 deliver, pwede tayong mag-cancel kahit isang deliver. Di pala cancel, ibig sabihin pwede tayong mag-decline ng isang deliver. Kunyari, pangit to, ang baba ng delivery fee, tapos malayo. Yung pwede natin cancel, basta isang beses lang. Pero kapag sumobra ka na doon, babagsak na doon yung acceptance rate mo. Ayan, dalawa yan. Ito naman, 15 deliver for 100 pesos with 87 acceptance rate. Ayan, same lang din nung kaparehas kanina pero dito mababa yung acceptance rate niya, pwedeng 87%. So, ibig sabihin, ang pinagkaiba nito sa unang incentives dito, pwede tayong mag-cancel dito o pwede tayong mag-decline ng dalawang order o deliver. Ayan, tapos makukuha lang din tayo ng 100 pesos dyan. Same lang sila. So, ang bali ang mangyayari kapag nakuha natin, na-reach natin yung 15 deliver, makakuha tayo ng 200 pesos. Yan. Pero kapag 87 acceptance rate lang yung natin, 100 pesos lang yung makukuha natin. Pero pag bumaba pa dyan sa 87% yung acceptance rate, hindi na tayo makukuha. Ito naman mga susunod, para to sa bike. Ayan, yung mga 80 pesos makikita nyo dyan. Ayun, bicycle, e-bike, or walker. Tapos dito tayo sa motor. Ayan, magjo-join tayo ngayon. Join quest. Join lang natin. Yan, dyan natin makikita pag click natin yung acceptance rate. Ayun, complete 15 deliver. Si acceptance rate nasa baba. Ayan yung rules. Kailangan ng minimum allowed ng acceptance rate 87%. So ito yung natin,
acceptance rate, yung naka-green na highlight. 100% pa kasi wala pa tayo na-deliver eh. Okay, back na tayo. Yun lang sa quest. Tapos sa repair reward. Dito pwede kayo mag-repair ng kaibigan nyo. Kakapili nyo lang tong link na to. Ayan. Tapos lilitaw na dyan. Ayan, kapag naka-reach siya ng 20 deliver, magkakaroon kayo ng 400. Okay, ganun lang kasimple. Ayan, eto mga hindi na to bumiyahe. Meron nga palang palugit si Foodpanda. Kunyari, nagkaroon na ng repair reward kayo dito. Meron siyang araw na kailangan bunuin. 10 days lang. Kapag di niya nabuno ng 10 days yun, mawawala siya dito. Ito, mga 2 months na to eh. Siguro kapag mga nag-online na to, mawawala na to dito sa progress ko o sa mga na-repair ko. Okay, back na tayo. Balik ulit tayo doon. Dito naman tayo sa performance. Dito natin makikita yung mga batch natin. Tsaka yung acceptance rate natin sa buong linggo. Tsaka dito rin natin makikita yung mga mga suspension. Ayan. Tsaka yung mga rider guidelines katulad ng low acceptance rate, cancel order, ayan, yung exceeding cash in wallet. Ayan, pati yung mga customer complaint. Tapos, ayan. Click lang natin tong see all access. Ito yung mga restriction natin, gaya ng mga nasuspindi. Ayan. Ito, di ako nakapag-rebint on time. Ayan, puro yun lang halos nagiging restriction ko. Ayan, dito di natin makita yung batch pero minsan lumilitaw eh. Dito natin makita kung anong batch tayo. Ayan, back na natin. Yun lang sa performance. Tapos sa rewards. Dito sa rewards, kapag nagde-deliver tayo, meron tayong nakukuhang bamboo rewards. At kapag naiipon natin yun, ayan, from 0 to 50 deliver hanggang, ayan, maka 1,000 deliver na ako. Ayan, ito yung achievement natin. May nakukuha tayong bamboo dyan. Ayan, complete delivers, earn points. You get 2 points every deliver. Ayan, kailangan natin makompleto. Tapos ito yung bamboo points ko, 540. Ayan, available lang to o may eksperto sa December 31. Bagong mag December 31, magamit na natin to. Ayan, tapos pwede natin visit yung rider shop. Tapos yung how to redeem points. Ayan, di na natin ituturo dito yan. Dito muna tayo sa mga formation ni Foodpanda. Di muna natin sa ngayon tuturo yan. Mag-back muna tayo. Tapos dito, balik tayo dito sa tutorial yan. Pwede nyo i-click yan kung gusto nyong explore yung mga ni Foodpanda, mga mechanics niya or mga rules. Okay, balik tayo doon. Tapos dito sa rider support, dito tayo magko-complain tayong mga rider kapag merong aberya. Or pwede rin tayo mag-complain dito kapag na tayo, na fake book or gusto natin mag-upgrade from bike rate to motor rate. Yan, dito natin pwede i-click yan. Tapos click lang natin to. Ayan, tapos submit ticket. Yan. Yan, dito lang. Kikili lang tayo. Siguro basahin nyo na lang din dito. Ayan, rider ID kailangan kapag magpapasa tayo ng ticket. Tapos order ID. Optional lang to. Tapos choose topic. Ayan, makakapili kayo dyan kung accident, tools, benefits, cash collection, compliance, at iba pa. Ayan. Pili lang kayo dyan. Tapos kapag nakapili na kayo dyan, ayan, lagay nyo lang. Automatic na nakapili itong email natin. Tapos subject o yung title. Kunyari halimbawa, fake booking or accident. Ganyan. Tapos lalagay lang kayo dito. Papaliwanag nyo kung ano yung nangyari. Ganyan. Tapos send nyo kung may picture kayo. Kiklik nyo lang yan, magsasend kayo ng picture dyan. Ganun lang. Tapos ipasa. Tapos mag-aantay lang kayo ng mga ilang minuto o ilang oras. Pag matagal, tapos dito nyo makikita yan sa mga ticket. Magagamit natin to in case na magkaroon ng problema o fake booking. Ayan. Nagamit ko na to, nanghingi ako ng COE. Ayan, kung napapansin nyo, dito kung makikita, kiklik lang natin yan. Maglo-loading na. Tapos ayan. Dito isa-send mismo ni Foodpanda yung mga kailangan natin. Okay, back na tayo sa rider support. Dito naman tayo sa feedback. Yan, pwede natin rate siguro si Foodpanda dito. Siguro skip na natin to kasi wala naman to, hindi ko naman napapansin to eh. Nasa sa inyo na lang kung gusto niyo explore yung mga ganyan. Ito sa privacy policy. Wala din to, skip na natin. Skip na natin yan. Tapos sa settings. Sa settings dito lang natin pwedeng ayusin yung time. Tapos yung chat language. Tapos yung heatmap pwede natin i-off at on.
Tapos kunyari nagka-problem apps, pwede natin troubleshoot. I-click natin yan. Ayan, makikita. And okay naman. Tapos yan, yun lang. Tapos makita natin kung anong version yung apps na ginagamit natin. Okay, back na tayo sa settings. Okay, balik na tayo dito ngayon sa home o sa main screen. And kapag may schedule kayo, ito yung lilitaw dyan sa pinaka screen nyo sa Panda Rider apps. Next session, makikita natin dyan oras, pati yung kung ilang oras yung babayahin natin. Tapos dito sa status, nakita nyo offline kasi wala pa tayo, hindi pa tayo naka-time in. Tapos kapag nag-time in na tayo, mapapansin natin dyan, meron ditong parang sa gilid, meron dyan naka-headset na na icon. Yun yung dispatcher. On time na pwede natin siyang hinga ng tulong kapag may problema. So ito GPS, click lang natin to. Deliver, tapos refresh. Ayan, habang nagde-deliver tayo, kunyari wala pumapasok na order. Ayan. Lang natin refresh. Ayan. Ito, tatry natin ngayon yung on-demand rider kasi kanina pa to hindi nawawala eh. Demand is high, 1 hour reserved. Click lang natin start now. Tapos, ayan, mababasa nyo, kailangan di tayo naka-face mask, di naka-helmet, or walang sunglasses. Tapos click lang natin to check, to start camera. Ayan. Yun. Ayan. Tapos mapapansin nyo dito, ayan, kikilit. Click lang natin lahat yan. Tapos privacy policy at start. Ayan. Ayan, naka-time in na ako ngayon. Ayan, 1 oras lang to. Tignan natin, tapos pwede rin natin i-stop to kung gusto natin. Kung ayaw na natin bumiyahe. Ayan, schedule na kuha natin. Hanggang 12:54, lang tayo, 12:54 PM. Ayan, tapos kapag ayaw mo na bumiyahe, stop lang natin. Pero pag gusto mo pa yan, tapusin mo. Tapos pwede rin tayo yung auto accept orders. Itong auto accept, di na natin makikita dito kung magkano yung delivery fee, kung saan location ni customer. Ayan, automatic yan. Okay, click natin. Ayan, baba na natin. Ayan, kung napansin nyo sa status natin, online na tayo. Ito yung schedule natin. Yan, hanggang 12:54. Tapos, ito yung pinaka-icon natin kung saan tayo naka-location. Yan. Yun lang, ganun lang kasimple. Tapos, ito, ayan, lumitaw na yung icon. Yung headset icon. Dito natin, pwede tayong humingi ng tulong. Yan. Dito natin, need help with order. Ayan, walang lilitaw dito eh. Tapos, ayan, pwede na tayo mag-break kung ilang oras. Ayan, until end shift, ayan, break natin. So, tinatama na tayo pumasok. Tapos yung app issue, ayan, pwede tayong mag-complain dyan. Ayan, kapag nag-break tayo, makapansin nyo, nakalagay order post. Tapos kung gusto natin end yung break natin, end post lang natin. Diba? Ganun lang kasimple. Okay, stop na natin itong ship natin dahil di naman ako babiyahe ngayon eh. Okay, stop delivering. Okay, kapag nag-stop na siya, ayan, babalik na ulit sa dati. Yun lang mga idol, hanggang dito na itong video na to. Kung meron man kayong tanong at meron kayong di naintindihan, just comment down below mga idol at huwag kayong mahihiyang magtanong. At pasensya na rin kung meron man akong di napapansin na tanong sa inyo dahil sa dami sigurong nagko-comment, hindi ko na rin napapansin. Ayan, comment lang kayo, sasagutin ko yan sa comment section mga idol. Gandito na lang tong video na to mga idol. At kung nagustuhan mo at meron kang di naintindihan, comment ka lang dyan, huwag kang mahihiyang magtanong. At abangan mo nga rin pala idol yung mga susunod na uploads ko about sa Food Panda at yung mga vlog ko, a day in my life bilang isang Food Panda rider. Yun lang, kung nagustuhan mo nga pala tong video na to, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka pa sa aking mga future uploads. Yun lang mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Peace out. Sheesh!